Good day sa inyo and karon tudloan ta mo on saon pag IP routing and subnetting in Bisaya. So let's use 169.101.0.0/16 with 8 subnets as an example sa ato ang subnetting. So first, i-identify nato kung unsa ang class type. Ang class type ani is class B. Since ang ato ang first octet or ato first numbers diri nga makita is 169 which belongs sa range ng class B. Kaya ang class B na to is 127 to 191. Next is the default subnet mask which is 16. Nganong 16 man? Kay since ang ato ang class is class B, ang iyang default subnet mask is 16. Next is the borrowed bits. Giyon sa nato pagkuha ang 3. So since 8 atong subnets, mangita tag number nga 2 to the power of what number which will equal to 8 or more. Pero pinakaduol siya sa 8. Basta dili siya mo less than 8. Okay? So 2 raised to the power of 3 is equivalent to 8 which is pinakaduol and pinakasakto para sa ato ang 8 subnets. Na satisfy siya ni. Okay? So next is the new subnet mask. Giunsan din nato pagkuha ang 255.255.224.0. So first, gi-add nato ang iyang default subnet mask and iyang borrowed bits. 16 plus 3 which is 19. And since natay upat ka octet, so magbutang ta diri og 19 ka 1. So 8 plus 8 plus 3 is equal to 19. So nahunong ta sa third octet. Then ang every octet is naay consist of bits. So ang first bit ani niya is nag-contain og 128, ang second bit is 64, ang third bit is 32. And then since puno i-add ni nato siya tanan, kung imo na i-add tanan, ang total na niya is 255. Then 25 bantog 255 ni kay puno man ni siya 111. I-add ni mo tanan 255. 255.255 that since tulo ram ni kabuok diri, ang i-add ni mga na nila is kanira sang tulo. So 128 plus 64 plus 32 which is equivalent to 224. And then proceed ta. Next is the number of hosts per subnet. So giunsa man nato pagkuha ang 8,190. So ang pagkuha na is i-count na may piliyang of bits, meaning i-count mo pila ka zeros. So 8 plus 5, 5 zeros diri, which is equivalent to 13. So nasa 13 ka of bits. And then 2 to, ang formula ana, pagkuha ng number of hosts per subnet is 2 to the power of 13 minus 2. So 2 to the power of 13 is equivalent to 8192 and minus 2, bantog na himo siya 8190. So next is the delta. Giunsa ni nato pagkuha ang delta. So since ang ato ang third octet ari man ta nahunong sa third octet nato, then tanaw na to ang iyang first ay ang mga bits nga naka-on. So tulo ka buok. So unsa man ang ika-third diri nga naka-on nga bit is 32. Bantog ato ang delta is 32. Then next is kuha na to ang mga subnet 0, subnet 1, subnet 2, subnet 3, ang ilang network addresses, first usable host, last usable host, and broadcast host. So first kuha na to ang subnet 0. 169.101.0.0. Ano nga ni man? Because ang ato ang IP address is 169.101.0.0. Then ang next ana is 169.101.32.0. It's because nag-increment ta og 32 diri each. Kabantay mo? It's because of the delta. And then next is the first usable host. Ganun nato pagkuha ang first usable host. So ato ra na i-copy ang ato ang network addresses kani, and ang first usable host ana is mag-add ra ka og 1 diri sa kinalasan sa fourth octet. Mo na to ang first usable host. Then ang last usable host nato kinsa nato pagkuha is since ang first ang next nga network address nato is
169.101.32.0. So, ang last usable na host na to diri is .31 na lang and .254. Okay, diri man ta nag-start sa second. So, diri ta mag-end sa first. And then, diri ang broadcast host is same ra ani, is just nga 255 ang ihang last. So, makita na to ang pattern diri nga diri nag-increment ra sa delta ang atong network address, and then atong first usable host is same ra sa atong mga network address, pero nag-una siya sa 1 kay mao man yung first usable host. Then ang last usable host na to is which is ang kinalasan before mag-start ang second network address. And then ang broadcast host na to ang pinaka last jud sa usable host. Bantog 255 ni siya, then dire is 254. So karon mag-start ata og IP routing. So first mag-add tag router, switch, and end device. Okay? So i-connect na to sila gamit ang copper straight through. Then ang ato ang router, ato siya butangan og IP address. First diri no, enter, enable, config terminal. Then ang iyang integration in FA00 since saksak na to siya sa FA00 ang copper. Then IP address 169.101.0.1 since mo na itong first usable host. Then ang subnet mask 255.255.24 and 0. Okay. Then no shutdown. Don't forget the no shutdown. Then do right. And to check nga na-apply ba to is tanaw na to sa iyang physical. Ay sa config. Then sa fast ethernet 0. Okay, so na-reflect siya dere. And no shutdown siya, meaning naka. So, okay na siya. Then, let's start sa PC. Then, ato sa desktop, then IP configuration. Butang sa IP address, which is the 169.101.0.2. .2 na siya kay nagamit naman ang first usable host, which is the .1. Okay? 24 yung subnet mask. Ang default gateway is the IP address of the router, which is the first usable host. Okay, then close. Check na to kung na-connect na ba siya. Failed. Okay, successful. Then end to router. Successful gapon. So karon mag-add na ta og next nga network. So butang ta og another router, another switch, and let's try og duha ka end device. Okay? So in order to connect the router to router, dapat butangan nato siya og sa physical og WIC2T para masaksakan na nato siya og serial DTE. Okay? So dapat imo ni siya i-off una before yung saksakan kay let's try butang nato nga gaon ang ato ang router. So cannot add a module, the power is on. Ito i-off. Add na to WIC2T, then ato i-on. Okay, then same sa second router. Off. WIC2T and on. Then, pwede na to sila i-connect gamit ang serial DTE. Okay. Serial 010. Okay. Then, di na to kalimtan o connect ang router to ano to ang wait.
Then makita na to nga naka-red pa yung connection sa router to PC. So kaning ato ang second router ada na to siya og IP address. So para dili siya complicated, para di ka maglibog, ato sila labelan. Okay? So ang kani siya diri dapita is 169.0 dot 101.0.0. Okay? Then diri is lahi na pod nga network which is 169.101.32.0. So 32 ato ang increase niya since 32 ato ang delta. Okay? Next is 169.101. Then 32 plus 32 which is 64.0. Okay, so kabaw na to sila mga network address. So di na ta maglibog kung magbutang tag IP address nila. So diri CLI home enable config terminal so int if FA so mga FA itong gigamitan niya which is 00. Okay, then IP address which is ato ang network and the first usable host ano yung network 101.64.155.255.224.0. Okay, then no shutdown, then do right. So i-check na to siya kung nabutang ba. Okay, na-reflect siya. Then actually pwede man ka moderate so input 3 dapita dili na ka mag CLI. Then atong end devices atong butangan og IP address 69.101.64.2 since nagamit naman ang 1 224. There is 169.101.64.1 sa atong default gateway sa router. Close. On 69.101.64.3 since nagamit naman ato ang 2. Then 169.101.64.1 ito ang default gateway sa ito ang router. So i-check na to kung successful ba. So refresh. So successful siya. Since makita na to diri nga dili pa connected na atong router to router. So ato sila i-connect. So first set na to og IP address ang ato ang router, okay? Gamit ang network address nga kani. So same gapon og process. Enter, enable, config terminal. Int SE 0 1 0. Since ato ang gigamit nga wire is SE and sa slot nga 0 1 0. So IP address is 169.101.32.1 55.255.224.0. Then no shutdown. Do right.
check na to kung i-reflect ba siya. Dire. Na-reflect siya. Okay. Dun sa PCAS. Exit. And SE010. Then IP address is kato 169.101.32.2 since nagamit naman ang 1 sa router na to nga una. 255.255.224.0. Okay, then no shutdown. Do right. So, check ato kung na-connect na ba. Let's try messaging the router 0 to router 1. Delete na ito na tanan sa router 0 to router 1. So, successful siya. Ning na-connect. So, karon ang ato ang buhaton is ato i-connect ang router 0 to end devices sa router 1. Wala pa man siya naka-connect since wala pang natugi IP route. Diba? Failed. Failed pa. So, ato siya IP route. CLI. IP route. So, 169.101.64 64.0 na network address. Then 255.255.224.0 sa SE010. Okay. I think paste. Okay na na. Then, i-IP route sa dinato. Ang kani ato ang router 2 sa end device sa ato ang router 1. IP route 169.101.0.0 255.255.0 SE010. Okay, so itry na to og message. So karon successful na siya. Dito na. Then let's try end device to end device. Successful sad siya. Then let's try router 2 to end device sa router 1. Successful sad siya. End device sa router 2 to end device sa router 1. Successful sad siya. So that's all guys. Mo na nga to ang IP routing and subnetting. Thank you for listening and God bless.